Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1116 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga magaganap? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Marami na naman ang naganap sa nagdaang chapter at patuloy lang si Vegapunk sa mga nare-reveal niya. Ilan nga sa mga nasabi niya ay yung tungkol nga sa nangyari kay Joy Boy na natalo nga siya ng 20 Kings noon. Ang paglubog ng ilan sa mga malalaking kontinente sa mundo na ang dahilan nga nito ay ang pagtaas ng tubig na umabot ng 200 meters. Kaya yung dating mundo na yon ay nawala at napalitan ng mga isla. Isa yon sa mga malupit na na-reveal ni Vegapunk. Sinabi nga din dito na yung mga ancient weapon ay posibleng magamit na naman ulit sa mga magdadaang gera dahil yung nangyari nga daw na labanan noong Void Century ay nagpapatuloy pa din hanggang ngayon. Napakahalaga nung mga ni-reveal ni Vegapunk na yan dahil marami tayong tanong tungkol sa Ancient Kingdom na yan at syempre sa Void Century. Unti-unti na din nating nalalaman kung ano-ano ang mga nangyari nun. Neto kayang spoiler, ano ang mga posibleng mangyari o makita natin sa parating na chapter. Wala pa ring title na nailabas pero sa full spoiler naman ay malalaman din natin yan. Eto na, ayon sa spoiler, magsisimula ang chapter sa mga reaksyon nitong mga tao sa buong mundo tungkol nga dun sa nasabi ni Vegapunk na gera nung Void Century. At napatanong nga itong mga to na paano nga daw magpapatuloy yung gera na yon samantalang yung mga kasali sa labanan ay lahat patay na 800 years ago. Talagang magtataka yung mga tao sa sinabi ni Vegapunk dahil hindi nga nila alam na yung nagpapatakbo ng world government ngayon ay sila din yung mga tao sa likod ng gera na nangyari noong Void Century. Mare-reveal din naman siguro yan ni Vegapunk. Sa Pangaea Castle naman tayo dahil nga nakikinig din itong si Im kay Vegapunk ay nakita din natin siya sa nakaraang chapter na hindi natin malaman kung ano ba ang reaksyon niya tungkol doon pero alam natin na galit din ito sa mga sinasabi ni Vegapunk. Sabi nga sa spoiler ay itong si Im nga daw ay may tinitingnan na isang picture ng babae at yung babae nga daw na yon ay kamukha ni Princess Bibi ng Alabasta. Mamaya babalikan natin yung tungkol kay Im. Doon naman sa Alabasta ay nagulat yung mga mamamayan doon dahil nakita nila yung poster ni Bibi na nawawala itong prinsesa nila. Alam naman natin kung nasan si Bibi ngayon at ligtas siya. Balik tayo sa mensahe. Sabi nga ni Vegapunk na meron daw nagnakaw sa kanya ng ilang portion o bahagi ng Mother Flame at yung nagnakaw na yun sa kanya ginamit ng Mother Flame para paganahin ang isa sa mga ancient weapon. Nako po, alam na natin to pero balikan din natin yan mamaya dahil magandang pag-usapan yan. May sin din dito sila Edison at Stacy. Mukhang may plano na naman itong dalawa o baka pipilitin ni Edison si Stacy na sumama kay Luffy siguro para protektahan si Bonnie. Nasabi ko nga kanina yung nagnakaw kay Vegapunk ng Mother Flame. Ito yun, nagulat nga si York sa sinabi ni Vegapunk na alam daw pala nito yung tungkol doon sa kumuha sa konting bahagi ng Mother Flame. At dito na din nasabi na alam na din ni York kung nasan matatagpuan yung streaming Dendenmushi at tinawagan nga daw agad ni York yung mga Gorosei. Sabi pa ni Vegapunk dito na sobrang dami daw ng misteryo na bumabalot sa Void Century at meron daw isang grupo ang nakatuklas nun. Matagal na daw to pero sinikreto lang daw nila yung natuklasan nila tungkol doon. Sinabi nga nito kung sino yung grupo na yon. Ito nga daw ay ang Pirate King na si Gold Roger at yung pirate crew nito. Matik naman na ang papasok sa isipan natin ay sila Roger dahil nga natagpuan nila yung One Piece at napuntahan nila yung Last Island na Laptail. Nalaman din nila yung mga clue about sa One Piece at Ancient Kingdom at syempre Void Century sa tulong ni Oden. Yun nga lang sabi nga ni Roger na masyado silang napaaga para doon sa pagkakatuklas nila sa One Piece treasure na mukhang may takdang panahon talaga para makita nila yung sikreto ni Joy Boy. Lipat ulit tayo, dito tayo sa Sabaody, sa bar ni Shaki. Nakikinig din sila Shaki na syempre andito si Dark King Rayleigh. At lasing nga itong si Rayleigh dahil nga sa narinig nito ay sinabi ni Rayleigh na matanda na nga daw siya ngayon. At itong si Vegapunk daw ay dapat hindi iniistorbo yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon. Na-mention niya nga si Roger. Diba daw Roger? End of the chapter. Okay, ang dami na namang na-reveal sa spoiler na to. Balikan natin yung kay Im at sa tinitingnan niyang picture na kamukha ni Bibi. Matik to na ang tinitingnan ni Im ay yung picture ni Queen Lily. Dahil mukhang dati nang interesado si Im kay Bibi unang labas pa lang niya sa manga. May naisip lang ako na di kaya si Queen Lily ay si Im dahil diba si Queen Lily nawala at hindi na bumalik sa Alabasta. O si Im ay posibleng lalaki na dati siyang nagkagusto kay Queen Lily. Doon naman sa Mother Flame na ninakaw daw kay Vegapunk ay sagot na to doon sa hinahanap nating pangatlong ancient weapon na ito nga yung Uranus. Nakailaim na yung pangatlong ancient weapon na
pinangwasak nila sa Lelouch. Nako po. At last ay di ko alam kung ano yung pinaihiwatig ni Rayleigh na wag nga daw dapat nangingialam si Vegapunk sa mga ginagawa ng mga kabataan. Para ba kay Luffy to o yung ginawa nila noon na di pag-reveal sa natuklasan nila sa Laptail? Dahil medyo bata-bata pa sila noon. Sa kalasing din kasi si Rayleigh, kulit din talaga. Siguro ang sagot na lang dyan ay hindi pa yon yung tamang panahon para i-reveal nila Roger yung sikreto ni Joy Boy at ano yung nangyari sa Void Century, dahil sabi ni Roger noon na napaaga yung pagpunta nila sa Last Island. Mukhang may mensahe siguro si Joy Boy na nabasa ni Roger doon patungkol sa talagang tamang panahon. Anyway, marami pa tayong malalaman. Abangan natin ng full chapter. Malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!